You accuse me of breaking the rules, and I tell you, I am playing by the rules. The very rules that you and I all agreed upon. The very rules that you and I all wrote together. So yes, I'm guilty as hell, but then so are all of you. Yes, the system is corrupt, but you wanted a guardian at the gate like me, and why? Because you know I will do whatever it takes. And you have all enjoyed it, been party to it, and benefited by it. Oh, don't deny it, you love it. You don't actually need me to stand for anything, you just need me to stand. To be the strong man, the man of action. My God, you're addicted to action and slogans. It doesn't matter what I say, it doesn't matter what I do, just as long as I'm doing something, you're happy to be along for the ride. And frankly, I don't blame you. With all the foolishness and indecision in your lives, why not a man like me? I don't apologize. In the end, I don't care whether you love me or you hate me, just as long as I win. The deck is stacked, the rules are rigged. Welcome to the death of the age of reason. There is no right or wrong, not anymore. There's only being in, and then being out. With that, I would start my presentation. Welcome to the age of the death of reason. A few days ago, the Supreme Court decided to say that the impeachment trial is unconstitutional. But that is not the first time, no? Hindi pa naman napagpakilala. Ako po si David Angelo, very excited to see you. I am the national chairperson of the Green Party of the Philippines. At isa po sa sirahulo na tumakbong senador noong 2022 at 2025 kasama rin Atty. Luke Espiritu at Calyoti de Guzman. So sisimulan ko na yun, na everything is political. Kaya ako sinasabi ko. So balik ako dun sa sinasabi ko. Medyo seryoso ako pero hindi. Ako po yung Amerikanong ilaw, hindi ako Amerikanong ilaw na. So, yun nga, unconstitutional impeachment. Pero hindi po yun ang unang blunder ng Supreme Court. Last month, the Supreme Court also decided na walang karapatan solely ang mga mangingisda natin, ang mga maliliit na mga isda, sa 15-kilometer municipal waters. Sinabi rin ng Supreme Court, pwede dyan ang large-scale fishing. And also, the same Supreme Court said na baliwala ang mining moratorium instituted by local government units. The same Supreme Court that is supposed to protect our country and our people is now agents that is destroying this country. Noong po 2022, kasama si Alexi, kami po ay nanindigan para labanan ang pag-legalize ng open pit mining sa Tambakan. Sa harap po ng provincial capital, kasama po ko doon, at si Alexi at yung mga groups sa Coronadal, para sabihin na hindi dapat illegalize ang open pit mining. Noong pumirma po ang provincial board para baguhin ang environmental code, kasama po tayong tumulong sa media para gisingin si Governor Tamayo na ibito yung pagpasa ng bagong environmental code. Bakit kayo nandito ngayon? Kasi sabi niya, hindi ka politika yan. Sabi, apolitical. Lalo na yung mga Rotara. I am a member of the Rotary Club. Mahalaga ang papel ng civil society, yes. But everything is political.
Pagiging nyo po ng baon sa magulang ninyo, that is political. You're competing with your siblings, you're competing with everyone. Pagpasok nyo sa school, that's also political. Pamilya, that's also political. And we cannot change the hellhole that we have now kung hindi tayo papasok sa governance at sa politika. Alam niyo kung bakit? Kasi madumi yan. Hindi. Madumi ang politika kasi mga buwaya yung nakaupo. Kasi madumi yung mga taong nakaupo. Example, meron kayong ginawang project. Nagtanim kayo ng mangrove. Then all of a sudden, your municipal mayor says, lagyan yan, i-reclaim yan, payuan yan. May magagawa pa ang daminig ang politika. Kaya tayo sumigaw, but at the end of the day, if we are not part of that system that is destroying us, we can just shout, babakos tayo, pakok tayo, pero hindi tayo bahagi. Bahala yung mga tao na, mahihilang yan, pero tayo pa rin ang mananalo. Kasi ito yung sistema natin. And nung nag-desisyon ulit yung Supreme Court, that is the death of the age of reason. Anong reason na nandito tayo? Anong reason na gusto natin maging makakalikasan dahil may buhok pa ako nung nagsimula ko mag-environment. Naubos na! Naubos na! Matagal na sinasabi, may climate change, naubos na! Buti may buhok pa ako sa ibang parte. Pero we're still here because we're not being political. That's why we're encouraging here you today to identify the local problems, and at the same time, we are inviting you to join a political movement that will bring this country to the change that we needed. Because we can no longer rely on these inept dynasties, mga walang kwentang dinastiya, traditional politician na paulit-ulit na i-elect at inaayudahan, pinapanatiling mahirap ang taong bayan. Dahil ayaw nila tayo matuto. Ayaw nila makinig sa inyo. Kunwari nakikinig ka, okay na. Thank you. Nakinig na ako, okay na. So, ang Green Party of the Philippines ay nabuo po noong 2003, gano'n nakatagal. Si Sir Ed Lemente, mas nakaroon pa sa akin sa Green Party. Ayan, taga-Coronadal po siya. Para i-push ang isang political movement that will answer the call to green governance, makakalikasang pamamahala, ecological governance. So, ang mantra ng Green Party of the Philippines ay kalikasan muna ngayon na. Hindi pwedeng bukas. Alam na kung bakit? Mahirap manalo pag environmental agenda ang dala mo. Alam na kung bakit? Sinong gusto ka? Parang may participation. Kunwari recitation. Teacher, okay. Recitation po ito. Bakit sa palagay mo? Anong name mo? Yana. Bakit? Bakit sa palagay mo nahihirapang manalo yung mga kandidato na green or environmental dahil? Yung ko alam dito sa CYD is business as usual, business at all costs. Di ba rin naman tayo? Business as usual, business at all costs. Dito sa table na to, Kyle, ikaw, sa palagay mo, presentation ito, kala ko yung ano mo, ano? Uso ba mga nag-index card? Uso ba? Ay, uso ba? Okay na. Okay. Ano sa palagay mo? Bakit hindi pinapansin ng mga politiko o dinadala pag-election ang environment agenda? Maybe because hindi mo masyadong hindi po masyadong sikat. Yan, sikat po yung mga programa po about sa environment. Mostly doon po sila nakatutok sa yung mga bagay na trend. So, ang environment kasi,
natatabunan po siya ng mga trend ngayon. So, hindi po siya talaga manalo yung environment. Very good. Ang kaibahan kasi pag kalikasan, halimbawa, issue ng kahirapan. Ramdam mo siya ngayon. Mahirap ako. Kawalan ng trabaho. Ramdam mo siya ngayon. Wala kang pambili. Ramdam mo siya ngayon. Pero ang kalikasan kasi, pag alam mo, wala na tayong kakainin 5 years from now. Babaha 10 years from now. Lulubog ang bar. Lulubog ang bar. Huwag naman. 2050. 2050. Nakikita niyo ang kaibahan? You're preventing something that is happening in the future. That will happen. At pag dumating na, Doon pa naman makakaroon siya. sana pala, nagawa na natin ng ano, and we're too late. And that's the problem. Kasi, hindi ko sinasabing other problems are not important. But the environmental problems are problems that cannot wait. Hindi ba pwedeng i-postpone? Bukas na lang natin yung problemahin nyo. Di ba? Last year, bago mag-sonar na kasi yung tawag ko dun eh. State of the Nation Address Replay. Sonar. Ganun din. Sinabi ni Pangulong Marcos na sabi niya, di ba? 5,000 plus flood control projects. Is after naman ng sonar. Bumaha. Tapos sabi ng mga congressman, di ba mga company, kilala niyo ba si Manny Manaon? Si Congressman Manny Manaon? Si Leo Martinez, i-research niyo yun. Napakagaling ng congressman ang tawag sa kanya. Nasabi niya, ang sabi ng mga nasa nakaupo, mag-launch tayo ng investigation tungkol sa flood control projects. Sabi ni Jeff kanina. Ano sabi? Mag-launch tayo ng investigation sa flood control projects after bumaha. Last year, ganun din eh. So it's a cycle that's been going on. So unless we won't act. Let's have. So ang vision ko ng Green Party of the Philippines, this is a political party political movement that's across, no, left, center, right, as long as you're peaceful, mapayapa, is to empower Filipinos in harmony with nature where the 10-point green agenda is fully realized and our communities are sustainable. Anong vision? To build a strong movement of the Greens in the Philippines, enter government, and fully implement the 10-point green agenda. Ang maganda po dito, kasi green, hindi tayo pwedeng marenta. Di ba? Hindi mo kami pwedeng renta kasi parang kami green kami. O, di ba? Literal. Ligtas tayo. Kahit tayo magpunta sa kalsada, ayun na naman, ang mga pula, mga NPA, excuse me, green kami, huwag mo kami renta. Green tag, pwede. O, di ba? So, safe, di ba? Bilobola lang yata ako nito. Seryoso yan. Yun. So ang objectives natin ay una, to act in synergy to advance party ideals through peaceful, mapayapa, and political means. Uphold environmental issues as the key political agenda among decision makers in government and other sectors of society. Create a constituency of people from all sectors that respect all life forms in nature, religious, youth, PWD, lahat ng sektor na pwede. And to foster ecological standards of personal behavior for all for the protection of the environment. Nakikita niyo yung hierarchy niya? Personal, sarili, kasi we cannot ask the system to change or your community to change if you will not be the change you want to see. Your lifestyle, you should examine your lifestyle. Ako ba ay may delivery ng Shopee 10 beses isang araw na
Naka-plastic na, naka-bubble wrap pa. Lifestyle change. Pero hindi, alam mo, hindi mo kasalanan kung bibili ka nun. Ang may problema doon, yung nagbibenta, bakit ganyan ang packaging nyo? Kasi meron din akong shopping. Bumili ako ng sustainable packaging. Ang sabi sa akin, hindi po namin pwede acceptin niya, kailangan niya i-plastic. Kaya nga ako bumili nito. Kasi nakita ko yung dapat. So you are forced by the system. So yun yung, bakit ecological? Ano yung sabihin na ecological? Rights of nature, nandito ano. Tatlo kasi bagay yan, pag tinitingnan mo ang kalikasan. Mamimili ka, yung una, tao ba o kalikasan? So maraming tao. Diba? Yung pangalawang ideology mo, tao at kalikasan. Diba? Human rights and rights of nature are together. Pero, yung pananaw ng Greens ay, ang tao ay kalikasan. Yung una ay o, or sa English, at or and. Pero sa Greens, sa pananaw ng kalikasan ay, tao ay kalikasan. We are nature. Ako rin wala dito yung yung kay David Attenborough na documentary. Diba sabi niya, humans are the only part of nature which absolutely does not contribute to the environment or to other species. Nawala tayo, palagay nyo, anong sasabihin ng kalikasan kapag salita sila? Yay! Woo! Mataas! Nawala yung environment. Kahit yung big pala. Ano mangyayari sa atin? Good luck sa atin. But there is hope. That's why nandito tayo. Kasi kung walang pag-asa, bakit na tayo mag-usap-usap dito? Sa bahay na lang tayo, Sunday na Sunday. Itong mga taga-organizer na ito, inabahan kami. Diba? May team pa kami, may coffee shop pa kami. Diba? Kasi nakabala pa kami nito ng klase na. May pag-asa. At palampakan natin yung ating mga sarili. Kasi, nandito kayo instead na nagpapahinga, nag-dating. Pwede naman mamaya pagkatapos. Diba? Pagkatapos, pwede mag-date. Agaan lang natin, engineer, ha? Kasi may mga gusto mong may mga naki-schedule na pagkatapos nito, mag-date, mag-coffee siya. Pumunta na ka lang. At specific objectives natin ay una, suportahan ang mga kandidato, nasyonal at lokal, at sino pa man sila, alaman ang kanilang partido, basta dala nila ang agenda ng kalikasan. At dapat ginagawa nila yun. Hindi ko pwedeng mag-eleksyon, ay, ako ay anti-mining. Pagkaupo, sige, aprobahan na yan, aprobahan na yan. Maraming ganon. Alam ko, pamaya siguro, pag ano ni Leslie, maraming ganon na ata dito tumakbo. Pagkaupo, iba na, di ba? Ang makatawag ba? Kunyamo, gano'n. Saka balimbing. To formulate and lobby for the enactment of laws that would conserve, rehabilitate, and protect our environment. To advocate against unfair business and industrial practices. To push advocate funding, kailangan ng pondo, and last, to work with other green movements at all levels. So hindi tayo makasarili. Tulungan natin, basta for the environment sila. Halimbawa, halimbawa, nagbago ng isip si VP Sara. Sinabi na, paano na ako sa kalikasan? Nagbabago na ako. Sumunta ka natin. Wala masama kayo? Tulad kahapon, yung Office of the Vice President. Nagmamagong planting. Sinamahan natin. Kasi dapat tayo, issue-based. Diba? Hindi yung, pero kung para ako sa ganito, pero pag ito, nagbubuto na nga naman, di ba tayo usapan? Dapat may action. No? Kung magbabago, ikaw boxing, hindi makasipon. Ha? Boxing. Bakit naman sila nag-boxing?
Hello, hello. O, taga rito. Ang ating green agenda, labing 10 po yan. Una, climate emergency actions. Organic, safe food and food security. Masustansyang pagkain. Biodiversity conservation in sustainable habitats. Sustainable forest cover. Swift shift to renewable energy. Ecological solid waste management and pollution control. Greening human settlements. The-urbanization. Alam niyo, the-urbanization. Lahat ay papunta sa building. Yun ang problema. Kasi kung alam natin yung water cycle, di ba, magpe-precipitate, ulan, i-absorb ng lupa. Pag sinamento mo lahat, bumabaha. So may problema ba? Cementification mentality. Invento ko kayo ngayon na. National Moratorium on Mineral Mining, we are not against mining. Hindi tayo dapat kontra sa mining. Kaya lang, it should be mining that benefits our country. Moratorium on mining on areas that are supposed to be protected. Ban on export of raw mineral ore. Bakit? Isipin mo, galing dito, i-export mo sa China, gagawa sila ng battery, gagawa sila ng solar panel, tapos tayong tanga-tanga, bibili natin yung finished product na sobrang mahal. Pero galing sa atin, Diyos ko, pupunta ka ng US, ipapangat mo yung tarif, 1%, tuwan-tuwa ka na. Diba? Hindi tayo against, kasi kailangan naman natin eh. Pero baka pwedeng dito gawin. Para may trabaho tayo, alam natin kung anong dapat lang minahin. Eh di tayo may mag-i-export ng solar battery, tayo mag-i-export ng... Diba yayaman tayo? Ang problema, lupa natin, ini-export. Hanggang sa West Philippines, lupa natin yun. Hindi dapat talaga sa atin yan. Diba? Kasi galing sa balit, yung pinagtambak dun sa mga artificial rin ng Chinese doon. Baka mag-explain dito. Ha? Meron din sa Surigao. Grabe, no? So sa atin talaga yung ano, hindi lang West Philippines, sa atin pati artificial rig na yan eh. Lupa namin yan eh, di ba? So, pakilala po yung mga officer. Ayan, mayroong picture, siguro check. Ano sa presentation mo? Ako po ay National Chairperson ng National Executive Committee. Ang President namin ay si Jeff Ramos. Dito, nagabulakan po. So, aligtas ka dito sa VP Internal ay si Mang Emmy Cordero from Cotabato. Ang external ay si Ros Del Rosario from Pasig. Internal Affairs si Gilbert Gamas, po siyang Vice Mayor. Pero siyempre natalo kasi environment ang dala. Ang Party Secretary ay si Geraldine Gutierrez. Deputy Secretary Rachel Baldonado. Treasurer Joseph Gayati. Deputy Bill Kauyaw. Auditors Engineer Rich and Victor. Ating Deputy Auditor Jericho Encarnacion. Tapos meron tayo island convener si Nick Satur ng Benguet sa IP. Bisaya, Syria, Vals Tribunal, at ang ating Mindanao, current Mindanao convener ay si Lexi, na taga-Coronadal. Tapos, yan po, may regional din. At tayo lang po sa lahat ng green sa buong mundo ang may 17 sektor. So, kahit mo namang sektor, syempre dapat lahat may representation. Kasi we are part of the Asia-Pacific Greens Federation and the Global Greens. These are movements that ang kasama po dito ay mga Green Party of Germany, Green Party of the US. So, meron tayong access dun sa kanila. So, we also have the, kung ayaw nyo masyadong politika usapan, meron din tayong CSO, the Civil Society Counterpart of the Green Party, is Bayanihan para sa Kalikasan. Nakita niyo halos marami yung logo. Bayanihan because that is the culture of helping each other. Tapos ang vision niya, sila, United Green Philippines. Ang vision is a movement as a prime mover to inspire,
empower and mobilize people to achieve ecological justice. Bakit hindi climate justice? Climate is just one part of ecology. Ito sinasabi ko palagi. Bakit sobra-sobra yung pag-push ng renewable energy when we are not in fact contributing 1%, 0.4 ang ating contribution sa global climate emission? Pero gusto natin renewable lahat. Tapos sasabihin ng avoidees, buong ekta-ektaryang bundok ginawang solar farm. Laguna de Bay, tatayuan ng floating solar farm. You do not push for that in exchange of our natural resources. Saan ba mayaman ng Pilipinas? Anong yaman natin? Natural resources. We are not contributing to the global emission. Hindi natin kasalanan. Bakit bumabaha? Tayo ang nagdudusa sa gawa ng mga malalaking bansa. Tapos, yung ating tunay na yaman, ang ating sinisira para ano? Para mag-transition na naman sila. Para bigyan sila ng nickel, bigyan sila ng So, alagaan natin yung ating natural resources. No? Tapos, ayan, tatlo lang. Cohesive and effective organization, unify individuals and organization, at promote sustainability through green governance. Thank you, mga officers. At syempre, yun lang. Ito mahabahin. Ito yung ating mga website and everything. Kasi lang, masyado akong maging seryoso, pero yung transition to that, nandito tayo, hopefully, magsama-sama tayo, kasi tayo ay kalikasan at tayo ang pagbabago. It doesn't matter. Hindi ako yung sikat dito, kahit tumakbo ko yung decision, kahit kami yung officer, hindi kami yung sikat dito. Ang bida dito ay tayong lahat. Ang bida dito ay ang kalikasan at sino? Sino? Pwede tayo, pero mayroon pa mas. The future generations who are not yet born, yung mga hindi pa pinapanganak, sila ang mas bida. Sapagkat kung wala tayong gagawin ngayon, sila ang magdadala ng hirap, sila ang gutom, sila ang wala ng titigan. So, mabuhay po tayo na tumitindig para sa kalikasan. Maraming salamat. Thank you.